Nauuhaw din ba ang mga isda? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang tanong na mukhang simpleng sagutin. Pero kapag pinag-isipan mo, mapapakamot ka rin ng ulo. Nauuhaw din ba ang mga isda? Tutal, buong buhay nila ay nasa tubig. Para kang nagtatanong kung nauuhaw ba ang taong naliligo sa swimming pool. Pero teka, hindi pala ganoon kasimple ang sagot. Dahil ang mga isda ay may iba't ibang paraan ng pag-survive. Depende kung nakatira sila sa dagat o sa tabang na tubig. Pag-usapan natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Fishty, 2025. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga taga Pampanga. Class, isipin ninyo ito. Kung ikaw ay nasa swimming pool buong araw, ibig bang sabihin ay hindi ka na mauuhaw? Siyempre hindi. Kahit nakababad ka pa sa tubig, kailangan mo pa ring uminom dahil hindi naman pumapasok ang tubig sa katawan mo sa tamang paraan. Ganito rin ang sitwasyon ng mga isda. Hindi porket napapalibutan sila ng tubig ay solved na ang lahat. Sa katunayan, isa ito sa pinakamalalaking hamon na kinakaharap nila araw-araw. Ngayon, bago natin sagutin ang tanong, kilalanin muna natin ang isang napaka-importanting konsepto sa biology na tinatawag na osmosis. Huwag kayong kabahan sa salitang yan. Hindi ito pangalan ng bagong milk tea. Ang osmosis ay ang natural na paggalaw ng tubig mula sa lugar na maraming tubig papunta sa lugar na mas kaunti ang tubig sa pamamagitan ng isang semi-permeable membrane. Sa madaling salita, mahilig gumalaw ang tubig para magpantay ang konsentrasyon, parang chismis. Kapag may balita sa isang bahay, maya-maya nasa buong barangay na. Ganon din ang tubig. Lagi itong naghahanap ng balanse. Ngayon, pag-usapan natin ang mga isdang nakatira sa tabang na tubig, gaya ng mga nasa ilog at lawa. Ang katawan nila ay mas maalat kaysa sa tubig sa paligid nila. Ano ang nangyayari? Dahil sa osmosis, kusa nang pumapasok ang tubig sa katawan nila. Oo, parang libre silang nire-refill ng kalikasan. Kaya ang problema nila ay hindi kakulangan ng tubig. Ang problema nila ay sobra. Para silang taong may kaibigang laging nagsasabing, "Uy, dagdagan pa natin." Kaya ang mga freshwater fish ay halos hindi umiinom ng tubig. Sa halip, sobrang dami nilang iniihi upang mailabas ang sobrang tubig na pumapasok sa katawan nila. Oo, class, kung iisipin mo, ang freshwater fish ay parang may unlimited CR privilege. Pero ibang usapan naman kapag ang isda ay nakatira sa dagat. Ang tubig dagat ay napakaalat. Mas maalat pa kaysa sa katawan ng isda. Kaya ang nangyayari naman ngayon ay kabaligtaran. Imbes na tubig ang pumapasok, tubig ang lumalabas sa katawan nila. Parang basang damit na inilagay sa sobrang init ng araw. Unti-unti itong natutuyo. Kaya para hindi ma-dehydrate, ang mga saltwater fish ay umiinom ng tubig dagat. Oh, umiinom sila. Pero teka, hindi ba delikado ang sobrang ahlat? Oh, kaya may espesyal silang paraan para alisin ang sobrang asin. May mga espesyal na cells sa kanilang hasang na parang tiny water treatment plant. Sila ang nagtatapon ng sobrang asin palabas ng katawan. Imagine mo na lang. Habang tayo ay may water purifier sa bahay, ang isda ay may built-in purifier. Libre pa ang maintenance.
Ngayon, balik tayo sa tanong, nauuhaw ba ang isda? Ang sagot ay, depende. Kung freshwater fish ang pag-uusapan, hindi sila nauuhaw sa paraang nararanasan natin. Hindi nila kailangang uminom dahil kusanang pumapasok ang tubig sa katawan nila. Pero ang mga isdang nasa dagat ay kailangang uminom ng tubig upang mapalitan ang nawawalang tubig sa kanilang katawan. Ibig sabihin, may mga isdang umiinom at may mga isdang halos hindi. May isa pang nakakatuwang katotohanan. Ang mga pating, oo, ang mga kinatatakutang pating. May kakaiba silang paraan, napakataas ng level ng urea sa katawan nila. Huwag kayong matakot sa salitang yan. Normal lang yan sa biology. Dahil dito, hindi gaanong mabilis lumalabas ang tubig sa katawan nila. Parang nakahanap sila ng life hack. Habang ang ibang isda ay panay inom ng tubig dagat. Ang pating naman ay parang nagsasabing, "Relax lang kayo, kaya ko to." Mayroon ding mga isda na lumilipat-lipat ng tirahan. Katulad ng salmon, pinapanganak sila sa tahbang na tubig. Lumalaki sa dagat. Pagkatapos ay bumabalik sa ilog. Parang OFW, umaalis para magtrabaho, tapos umuwi sa sariling bayan. Kapag lumilipat sila ng environment, nag-a-adjust din ang katawan nila. Nagbabago ang paraan ng kanilang kidneys at hasang para makasabay sa bagong tirahan. Napakagaling ng disenyo ng kalikasan. Isa pa sa mga maling akala ng marami ay iniinom daw ng isda ang tubig gamit ang bibig tulad natin. Hindi palagi. Maraming tubig ang dumadaan sa bibig nila papunta sa hasang para makahinga. Pero iba ang paghinga sa pag-inom. Parang ikaw, kapag naligo ka, hindi ibig sabihin umiinom ka na ng shower. Sana nga ganon kadali magbayad ng water bill. At alam ba ninyo na ang kakayahan ng mga isda na kontrolin ang tubig at asin sa katawan nila ay tinatawag na osmoregulasyon? Ito ang proseso kung saan pinananatili nilang balanse ang tubig at mineral sa kanilang katawan. Kung wala ito, mabilis silang madidehydrate o kaya naman ay mamamaga dahil sa sobrang tubig. Importante ang tamang balance. Kaya class, ano ang natutunan natin ngayon? Ang tanong na, nauuhaw ba ang mga isda? Ay walang simpleng oo o hindi na sagot. Ang mga isdang nasa tabang na tubig ay halos hindi kailangang uminom dahil kusanang pumapasok ang tubig sa kanilang katawan sa pamamagitan ng osmosis. Samantalang ang mga isdang nasa dagat ay kailangang uminom ng tubig dagat at gumamit ng espesyal na sistema upang mailabas ang sobrang asin. Sa madaling salita, ang bawat uri ng isda ay may sariling paraan ng pag-angkop sa kapaligiran upang manatiling buhay at malusog. At iyan ang isa sa pinakamagandang paalala ng kalikasan, na ang bawat nilalang ay may kakaibang disenyo at kakayahang umangkop sa mundong kanyang ginagalawan.